May mga pumasok, walang lumabas. Mayo de Limambito, 2004, 7:03 ng gabi. Isang single detached na bahay sa Villa Esmeralda, isang subdivision sa Quezon City. Malinaw na nakunan ng CCTV ang pag-uwi ng pamilyang Mendoza, isang mag-asawa at 2 anak. Pero pagkatapos noon, wala na. Walang sinuman ang lumabas sa pangunahing gate, sa likod bahay o kahit sa mga bintana. Ang pintuan sa harap ay nakakadena mula sa loob. Ang lahat ng bintana ay nakalock. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Para itong isang kuta. Ngunit ang mga tao sa loob ay naglaho na parang bula. Sa hapagkainan, may isang palayok ng sinigang. Umusbong pa ang usok nito bago tuluyang lumamig. 4 na plato, 4 na set ng kubyertos. Walang sinuman ang nakakain. Tila biglang huminto ang oras sa mismong sandali na sila'y maghahapunan. Naglabas ng konklusyon ng mga pulis. Ang padre de pamilya, si Jose Joey Mendoza, ay tumangay ng 250 milyong piso na pera ng sindikato at tumakas kasama ang kanyang pamilya. Ang kaso ay nauwi sa wala at ang mundo ay naaalala siya bilang isang ganid na taksil. 7 taon ang lumipas, Mayo 2011. Ang pader sa basement ng bahay na iyon na matagal nang selyado ay gumuho at mula sa loob nito lumabas ang isang bagay na babago sa lahat. Talaga bang tumakas sila dala ang pera o hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataong tumakas? At ano ang tunay na hiwaga na itinago sa likod ng konkretong pader sa loob ng 7 taon? Ang kaso ng pagkawala ng pamilyang Mendoza sa Quezon City noong 2004. Balikan natin ang mga pangyayari noong gabing iyon. Bago natin simulan, isang pakiusap lang po. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay magiging malaking tulong upang maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga ganitong kwento. Ito ang mga kaso ng pagkawala, isang muling pagsisiyasat. Unang kabanata, ang pagbubukas ng nakasarang pinto. Mayo 9, 2011, sa Regional Trial Court ng Quezon City, isang auction ang naganap. Ang bahay sa Villa Esmeralda ay mayroon ng bagong may-ari. Isang property na may appraisal value na 20 milyong piso ay naibenta sa halagang 7.5 milyong piso lamang. Wala pa ito sa kalahati ng market value. Ang nakabili ay si Benigno Ben Cruz, isang 50 anyos na kontraktor. Alam niya ang mga kuwentong bumabalot sa bahay, pero hindi niya ito pinansin. Sa katunayan, inisip niyang dahil sa mga nakakatakot na tsismis, kaya niya nakuha sa murang halaga ang isang magandang property. Ang plano niya, i-remodel at ibenta ng doble ang presyo. 3 araw ang lumipas, dinala ni Ben ang 3 sa kanyang mga tauhan para sa isang ocular inspection. Pagbukas pa lang nila ng gate, natigilan ang mga trabahador. Ang hardin, na napabayaan sa loob ng 7 taon ay tinubuan ng mga talahib na hanggang baywang. Ang pintura sa pader ay tuklap-tuklap na nag-iwan ng mga pangit na mantsa. Mas mukha na itong abandonadong bahay kaysa sa isang tahanan. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa kanila ang amoy kulob. Ang sala ay nababalutan ng makapal na alikabok at ang kisame ay puno ng agiw. Ngunit may isang kakaibang bagay. Ang ayos ng mga gamit ay pareho pa rin sa itsura nito 7 taon na ang nakalipas. Ang remote control ay nasa ibabaw pa rin ng sofa at 4 na pares ng sapatos ang maayos na nakasalansan sa shoe rack. Para bang saglit lang na umalis ang mga may-ari. Ang interes ni Ben ay nasa basement. Ayon sa titulo ng lupa, mayroong basement ang bahay, ngunit ang hagdanan pababa ay natatakpan ng plywood at selyado. Walang record kung bakit ito ipinasara ng dating may-ari. Noon, nagsalita ang pinakamatandang trabahador, si Mang Carding, na nasa 60s na. Nagtrabaho raw siya dati sa lugar na iyon 7 taon na ang nakalipas. Sabi niya, kalat na kalat sa buong subdibisyon ang mga tsismis tungkol sa bahay. Tinawag daw itong bahay na may multo
ng mga kapitbahay. Dahil simula nang mawala ang pamilya, nagsimula na rin ang mga kakatwang pangyayari. Gabi-gabi raw may naririnig silang tunog mula sa direksyon ng basement, parang may kumakaluskos sa pader. Noong una, akala nila ay daga lang, pero palakas ng palakas ang tunog. Para raw may isang taong nakakulong at pilit na gustong makalabas. May isang residente pa nga na tumawag sa pulisya bandang 2:00 ng madaling araw matapos marinig ang tunog. Nagresponde ang mga pulis, sinuri ang loob at labas ng bahay, ngunit wala silang nakita. Ang pinagmulan ng tunog ay hindi kailanman natukoy. May mas kakatwa pang testimonya. Isang kapitbahay ang nagsabing nakita niya minsan ang isang ilaw na kumikislap mula sa siwang ng bintana ng basement sa kalaliman ng gabi. Sa isang bahay na walang nakatira at matagal nang putol ang kuryente. Ano kaya ang ilaw na iyon? Ang mga tsismis ay lalong lumaki hanggang sa kumalat ang kwento na ang mga kaluluwa ng nawawalang pamilya ay nakakulong sa basement. Ang mga bata sa lugar ay tumatakbo kapag dumadaan sa tapat ng bahay at iniiwasan na ng mga matatanda ang eskinita na iyon pagsapit ng dilim. Napangisi na lang si Ben. Para sa kanya, isa lang yung pamahiin. Kung mayroon man sa basement, malalaman din nila iyon kapag giniba na nila. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tanggalin ang plywood. Nang matanggal ito, bumungad ang isang luma at kinakalawang na hagdan ng bakal. Gamit ang flashlight, dahan-dahan silang bumaba. Ang malamig at mamasa-masang hangin ay tumusok sa kanilang mga baga. Ang basement ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Isang espasyo na may sukat na halos 50 metro kuwadrado ang nakalubog sa kadiliman. Itinutok ng flashlight ang pader. 3 pader ay gawa sa lumang pulang ladrilyo. Ngunit ang pader sa timog na bahagi ay iba. Kitang-kita ang bakas na ito ay bagong sementado. Iba ang kulay at itsura nito. Ang ibabaw ay baku-bako at magaspang ang pagkakagawa. Para bang may isang taong nagmamadaling tapusin ito. Kinatok ng isang trabahador ang pader. Isang tunog na hungkag ang umalingaw-ngaw. Nangangahulugan itong may espasyo sa likod ng pader. Nagseryoso ang mukha ni Ben. Ang pamilyang nawala 7 taon na ang nakalipas, ang selyadong basement at ang misteryosong konkretong pader. Isang masamang kutob ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan. Bukas ng umaga, dalhin ninyo ang mga gamit. Gibain natin ang pader na to. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Ben. Ang tunog ng kumakaluskos, ang kumikislap na ilaw, at ang kakatwang konkretong pader. Posible kayang mayroon talagang laman sa loob nito? 2 kabanata, ang bumuhos mula sa pader. Mayo 10, 2011, 9:47 ng umaga. 3 trabahador ang nakatayo sa harap ng pader sa timog na bahagi ng basement. Isang malaking maso ang unang humampas sa gitna ng pader. Kasabay ng malakas na pagtama, nagkabitak-bitak ang semento. 2, 3 paghampas. Lumaki ng lumaki ang siwang hanggang sa magkaroon ng butas na kasinlaki ng kamao. Sa sandaling iyon, isang mabahong amoy ang kumalat. Amoy ng lumang halumigmig, amag, at isang hindi maipaliwanag na anghit na pangiwi ang mga trabahador. Isa sa kanila ang biglang umatras. Pumasok sa isip niya ang imahe ng nawawalang pamilya. Kinuha ni Ben ang flashlight at itinutok sa butas. Sa dulo ng liwanag, may nakita siyang mga itim na supot. Hindi lang 1 o 2. Maraming malalaki at maliliit na itim na garbage bag ang siksik na nakasalansan. Ano yan? Bulong ng isang trabahador. Walang sumagot, ngunit iisa lang ang nasa isip nilang lahat. Agad na tumawag si Ben sa pulis. Makalipas ang halos 40 minuto, dumating ang mga investigador mula sa Quezon City Police District, QCPD. Nangunguna sa kanila si Kapitan Ricardo Ricky Vargas, isang veteranong pulis.
Siya ang mismong investigador na humawak sa kaso ng pagkawala ng pamilya 7 taon na ang nakalipas. Habang pababa si Kapitan Vargas sa basement, isang komplikadong emosyon ang kanyang naramdaman. Noong panahong iyon, sinuri niya ang bawat sulok ng bahay, ngunit hindi niya pinansin ang likod ng pader na ito. Inakala niyang bahagi talaga iyon ng orihinal na istruktura. Ngayon, ang pagkakamali niya sa loob ng 7 taon ay malapit ng mabunyag. Ipinagpatuloy ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, ang paggiba sa pader. Bawat ladrilyong natatanggal, mas maraming itim na garbage bag ang lumalabas. May kabuuang 23 na supot. Iba-iba ang laki, ngunit lahat ay binalot ng ilang patong ng makapal na itim na plastik. Isang nakakabinging tensyon ang bumalot sa lugar. Nagsuot ng guwantes ang isang investigador at kinuha ang pinakalabas na supot. Mabigat ito. Sa sandaling punitin niya ang bunganga ng supot, lahat ng mata ay nakatuon sa kanyang mga kamay. Ang laman ay bumuhos sa sahig at ito ay ganap na taliwas sa kanilang inaasahan. Ang nakakalat sa sahig ay hindi buto o laman, kundi mga tumpok ng papel na inamag na. Yumuko si Kapitan Vargas at dinampot ang isa. Nanlaki ang kanyang mga mata, pera, mga bundle ng 1,000 piso, mga lumang issue na inilabas noong unang bahagi ng 2000s. Basa dahil sa halumigmig at ang ilan ay naaagnas na, ngunit malinaw na pera ito. Isa-isang binuksan ang iba pang mga supot. Pare-pareho ang laman ng lahat ng ito. Mga bundle ng 1,000 piso, mga bearer bond at mga gintong bara. Sa isang iglap, ang sahig ng basement ay natabunan ng pera. Lahat ng naroroon ay natulala. Lumabas ang resulta ng pagbibilang ng SOCO. Cash na nagkakahalaga ng humigit kumulang 150 milyong piso, mga bearer bond na katumbas ng 70 milyon at gintong bara na tinatayang 30 milyon. Ang kabuuang halaga, halos 2,000 milyong piso. Biglang nawalan ng kulay ang isipan ni Kapitan Vargas. 7 taon na ang nakalipas, ang konklusyon niya ay tinangay ni Jose Mendoza ang mismong perang ito at tumakas kasama ang pamilya sa ibang bansa. Ang mga pulis, ang sindikato, ang buong mundo lahat ay naniwala roon. Ngunit ang pera ay narito pala, nakatago sa loob ng pader ng basement na ito. Ang resulta ng 7 taong investigasyon ay gumuho sa isang iglap. Kung tinangay ni Jose ang pera, bakit ito narito? Kung hindi pera ang motibo, bakit sila nawala? Ang mas nakapagtataka ay ang mismong pader. Malinaw na may isang taong gumawa ng pader na ito para itago ang pera. Kung tagalabas iyon, dapat ay nakunan siya ng CCTV. Ngunit wala sa record ang ganoong tao. Kung gayon, malaki ang posibilidad na si Jose Mendoza mismo ang gumawa nito. Pero bakit? Bakit niya isesemento ang napakalaking halaga ng 250 milyon? At bakit niya iiwanan ang perang iyon para mawala kasama ang kanyang pamilya? Noon, tinawag ng isang investigador ang kapitan. May nakita siyang isang bagay sa pagitan ng mga tumpok ng pera. Gamit ang tiyani, itinaas niya ang isang luma at maliit na voice recorder. Isang modelong sikat noong unang bahagi ng 2000s. Kinakalawang na ang mga butones at manila-nilaw na ang itsura dahil sa halumigmig, ngunit buo pa rin ang anyo nito. Sa ibabaw ng recorder, may nakasulat gamit ang isang itim na permanent marker para kay Elena, ang pangalan ng asawa ni Jose Mendoza. Matagal na tinitigan ni Kapitan Vargas ang recorder. May kutob siyang ang katotohanan na nawala sa loob ng 7 taon ay maaaring nasa loob nito. Isinilid niya ang recorder sa isang evidence bag at bumulong. Ang 250 milyon ay hindi nagsisinungaling. Hindi nawala si Jose Mendoza dahil sa pera. Kung gayon, ano ang tunay na dahilan? At ano ang nilalaman ng recorder na iyon? Sa isang pindot ng play button, nakasalalay ang katotohanan ng 7 taon. 3 kabanata, ang larawan ng isang taksil.
Kinuha ni Kapitan Vargas mula sa bodega ang mga lumang file ng kaso. Mabigat ang kanyang pakiramdam habang binubuklat ang mga dokumentong puno ng alikabok. Kailangan niyang harapin ang katotohanang ang konklusyon na ginawa niya noon ay ganap na mali. Jose Mendoza, ipinanganak noong 1956, 48 taong gulang noong siya ay mawala. Sa panlabas, siya ay isang ordinaryong negosyante na nagpapatakbo ng isang real estate consultancy firm sa Quezon City. Ngunit iba ang nasa loob. Siya ay isang money launderer para sa isang malaking sindikato sa lugar. Ayon sa mga record ng investigasyon, ang perang pinamamahalaan ni Jose ay umaabot sa daan-daang milyon. Ang kanyang papel ay invest ang perang galing sa illegal na paraan sa real estate, 5,006 lending at mga KTV bar. Sa labas, isang lehitimong negosyante. Sa loob, ang ingat yaman ng sindikato. Noong unang bahagi ng Mayo 2004, nagkaproblema. Humigit kumulang 250 milyong piso mula sa perang pinamamahalaan ni Jose ang biglang nawala. Sa loob ng sindikato, nagsimulang kumalat ang hinala na siya ang tumangay nito 2 linggo bago siya mawala. Noong panahong iyon, malinaw ang hatol ng mga investigador. Upang takasan ang galit ng sindikato, tinangay ni Jose ang 250 milyon at tumakas kasama ang pamilya patungo sa ibang bansa. Walang bakas sa mga immigration record ng Naya o sa mga daungan, ngunit para sa kanila, ito pa mismo ang ebidensya ng pagtakas. Nangangahulugang dumaan siya sa backdoor. Pareho rin ang naging konklusyon ng sindikato. Hinanap din nila si Jose, isang kabalintunaan na ang pulisya at ang mga kriminal ay nagkaroon ng parehong konklusyon. Itinuring siya ng lahat bilang isang ganid na taksil. Ngunit ngayon, napatunayang mali ang lahat ng teoryang iyon. Ang 250 milyon ay naroon lang sa basement. Sinimulang basahin muli ni Kapitan Vargas ang mga file mula sa simula. Ang mga bagay na hindi niya napansin 7 taon na ang nakalipas ay biglang naging malinaw. Una, ang mga kilos ni Jose bago siya mawala. May mga testimonya na nagsasabing nagbago ang kanyang pag-uugali simula noong unang linggo ng Mayo. Siya, na dating palakaibigan, ay biglang hindi na lumalabas at nananatili na lang sa bahay. Sinabi ng asawa niyang si Elena na gabi-gabi ay may sinusunog ang kanyang asawa sa study room. Mga dokumento raw, may isa pang ebidensya. 1 linggo bago sila mawala, may record na bumili si Jose ng 200 piraso ng hollow block at 10 sako ng semento ng cash sa isang hardware. Hindi ito pinansin ng mga investigador noon. Inakala nilang para lang ito sa pagkukumpuni ng bahay. Ngunit kung iisipin ngayon, iyon pala ang mga materyales para sa paggawa ng pader sa basement. Ang pinakamahalagang ebidensya ay isang testimonya 3 araw bago sila mawala. Isang kapitbahay ang nakakita kay Jose na nakikipagtalo sa 2 hindi kilalang lalaki sa tapat ng kanilang bahay. Malakas daw ang kanilang boses kaya rinig na rinig hanggang sa kabilang kalsada. Nakita pa raw niyang kinuwelyuhan ng isa sa mga lalaki si Jose. Noong panahong iyon, ininterpret ito ng mga investigador bilang isang away pinansyal sa sindikato. Na si Jose ay nahuling nagnanakaw kaya tinakot siya, kaya bigla siyang tumakas. Akmang-akma ito sa kanilang teorya. Ngunit kung titingnan sa bagong perspektibo, nag-iiba ang interpretasyon. Tinakot nga siya ng sindikato, pero maaaring iba ang nilalaman ng pananakot. Isang bagong teorya ang nabuo sa isipan ni Kapitan Vargas. Paano kung hindi lang si Jose ang tinakot ng sindikato? Paano kung dinamay nila ang kanyang pamilya? Kung gayon, maipapaliwanag ang mga kilos ni Jose. Hindi siya tumakas dala ang pera. Naghahanda siya ng isang bagay para protektahan ang kanyang pamilya. Ang mga hollow block at semento, ang pagsusunog ng dokumento, ang pag-iwas sa paglabas lahat ay nagtutugma.
Hindi siya naghahanda para sa pagtakas, gumagawa siya ng isang taguan, o marahil inihahanda niya ang huling insurance policy para sa kanyang pamilya. Ipinadala ng kapitan ang voice recorder sa PNP Crime Lab para sa restoration. Dahil sa 7 taong pagkakalubog sa mamasa-masang pader, malubha ang pinsala sa internal circuits nito. Tinatayang aabutin ng hindi bababa sa 72 oras ang proseso. Ang paghihintay ay parang walang katapusan. Patuloy na hinalungkat ni Kapitan Vargas ang mga file. Hanggang sa isang litrato ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang larawan ng hapagkainan nakuha noong Mayo 17, 2004, ang araw ng kanilang pagkawala. 4 na plato, 4 na set ng kubyertos, isang hapunan na hindi nagalaw. 7 taon na ang nakalipas, ininterpret ito ng kapitan bilang ebidensya ng isang biglaang pagtakas. Nawala na silang oras kahit kumain man lang. Ngunit may iba pang posibleng interpretasyon. Paano kung hindi naman sa hindi nila nakain ang hapunan, kundi dahil hindi na sila nakakain? Paano kung may isang taong sinadyang pigilan silang kumain? Makalipas ang 3 araw, tumawag ang crime lab. Matagumpay na na-restore ang recorder. Ang tape ay may lamang halos 8 minutong audio. Agad na nagtungo si Kapitan Vargas sa kampo. Bago niya pinindot ang play button, saglit siyang nagatubili. Ang tunay na boses ng lalaking itinuring na taksil sa loob ng 7 taon ay nasa loob nito, at may takot siyang naramdaman na ang katotohanang maririnig niya ay maaaring ganap na iba sa kanyang inaasahan. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Ika-4 na kabanata, playback, ang naputol na tinig. Ang unang tunog na lumabas mula sa recorder ay isang hirap na paghinga, tunog ng isang taong kinakabahan. Sa likod, may maririnig na mabigat na tunog ng makina. Tunog ng isang bagay na hinahalo marahil ay tunog ng pagmamasa ng semento. Ilang sandali pa, nagsimula ang boses ng isang lalaki, mahina at nanginginig. Nagpakilala siya bilang si Jose Mendoza. At ang dahilan daw kung bakit niya inirecord ito ay para malaman ng asawa niyang si Elena ang katotohanan. Ano man daw ang mangyari sa kanya, kailangang malaman ng kanyang pamilya ang totoo. Ang boses ni Jose sa recording ay puno ng pighati. Sinimulan niyang ikuwento ang mga nangyari noong unang bahagi ng Mayo. Isang bahagi ng perang pinamamahalaan niya para sa sindikato ay nalugi dahil sa isang palpak na investment. Hindi iyon kasalanan ni Jose. Sinunod lang niya ang utos ng mga nasa itaas. Ngunit kailangan ng sindikato ng isang sisisihin at ang sisi ay napunta kay Jose. Noong una, simpleng pagtatanong lang kung saan napunta ang pera. Ngunit nang sabihin ni Jose na hindi niya alam, nagbago ang kanilang pakikitungo. Ipinagpilitan nilang tinangay ni Jose ang pera at nagsimula ang pananakot. Sa recording, nagsimulang manginig ang boses ni Jose. Ang nilalaman ng pananakot ay nakakagimbal. Hindi lang buhay niya ang kanilang tinarget. Sinimulan nilang banggitin ang kanyang pamilya. Alam nila na ang asawa niyang si Elena ay nagpupunta sa isang salon sa Katipunan tuwing Martes at Biyernes. Alam din nila ang lokasyon ng review center na pinapasukan ng panganay niyang si Miguel. Maging ang convenience store na madalas puntahan ng bunso niyang si Isabel pagkatapos ng klase. Ipinakita nila na alam nila ang bawat galaw ng kanyang pamilya na takot si Jose. Kaya niyang tanggapin kung siya ang mamamatay. Ngunit hindi niya kailanman papayagan na mapahamak ang kanyang pamilya. Kaya nagdesisyon siya. Gagawa siya ng paraan para protektahan sila anuman ang mangyari. Biglang naputol ang recording dahil sa sira ng tape. Ayon sa mga technician, may mga bahagi na hindi na na-restore dahil sa pinsala mula sa halumigmig. Mayroong halos 2 minutong blanco. Nang bumalik ang audio, iba na ang tono ng boses ni Jose. Sa halip na takot, mayroon ng determinasyon. Sinimulan niyang sabihin ang tungkol sa planong ginawa niya. Ngunit ang mga detalye ay hindi marinig.
Sa pinaka-kritikal na bahagi, sira na naman ang tape. Ilang salita lang ang maririnig ng putol-putol. Pamilya, muna, ako ang magiging pain. Huwag kayong babalik. At muling isang mahabang katahimikan, ang huling bahagi na ng recording. Naging malinaw muli ang boses ni Jose. Ang bahaging ito ay buo at walang sira. Nagbilin siya sa kanyang asawa. Kung maririnig niya ang recording na ito, huwag na huwag siyang hahanapin, huwag lilingon. Mamuhay na lang sila ng isang bagong buhay kasama ang mga bata. Isipin na lang daw na hindi siya kailanman nag-exist. Nabasag ang kanyang boses. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon, ngunit sa huli ay bumigay rin siya at ang huling mga salita ay lumabas. Mahal na mahal kita. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Natapos ang recording, matagal na hindi nagsalita si Kapitan Vargas. Kahit 8 minutong recording lang ito, ang mga kritikal na bahagi ay sira kaya mahirap buuin ang buong larawan. Ngunit may ilang bagay na naging malinaw. Una, tinakot si Jose ng sindikato. Ikalawa, ang target ng pananakot ay hindi lang siya, kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Ikatlo, gumawa siya ng isang plano para protektahan sila. Ikaapat, kasama sa planong iyon ang pagiging pain niya. Pain, ang salitang iyon ay umikot-ikot sa isipan ng kapitan. Ano ang ibig sabihin na si Jose mismo ang naging pain? Nangangahulugan ba na ibinaling niya ang atensyon ng sindikato sa kanya para magkaroon ng oras na makatakas ang kanyang pamilya? Kung gayon, saan sila nagpunta? At si Jose, ano ang nangyari sa kanya pagkatapos? Napakaraming tanong na hindi masagot ng recording lamang. Pinakinggan muli ng kapitan ang recording ng paulit-ulit. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga salitang narinig niya mula sa sirang bahagi. Pamilya muna, ako ang magiging pain. Huwag na kayong babalik. Nagsimulang magkonekta ang mga piraso ng puzzle. Unang ipinadala ni Jose ang kanyang pamilya sa isang lugar at siya ay naging pain para makuha ang atensyon ng sindikato. Nagbilin siyang huwag na silang babalik. Ngunit may mga tanong pa rin. Paano niya sila ipinadala? Walang nakuna ng CCTV na lumabas. At ano ang ibig sabihin ng hapagkainan na hindi nagalaw? Para mahanap ang sagot, kailangan niyang buuin muli ang mga pangyayari noong gabing iyon, Mayo 17, 2004. Ang mismong gabi na nawala ang buong pamilya. Ibinaba ni Kapitan Vargas ang recorder at tumingin sa bintana. Ang katotohanan ng 7 taon ay unti-unting lumilinaw. Ngunit ang sagot sa pinakamahalagang tanong ay wala pa. Nasaan na si Jose Mendoza ngayon? Buhay pa kaya siya? Ika-5 kabanata, ang muling pagbuo sa gabi ng trahedya. Inilatag ni Kapitan Vargas ang lahat ng ebidensya sa mesa. Ang CCTV footage, ang litrato ng hapagkainan, ang testimonya ng mga kapitbahay, ang resibo ng mga materyales, at ang sirang recording. Mga piraso ng puzzle na nakakalat sa loob ng 7 taon. Oras na para buuin ang mga ito. Mayo 17, 2004. Balikan natin ang araw na iyon mula sa simula. 6:12 ng gabi, pumasok ang pamilya Mendoza sa kanilang bahay. Ito ang huling beses na nakita sila sa CCTV. Ang asawang si Elena ay may dalang mga plastic bag ng pinamili at ang 2 anak ay may suot na mga school bag. Isang ordinaryong eksena ng pag-uwi. Ngunit si Jose ay iba. Seryoso ang kanyang mukha at may tensyon sa kanyang paglakad. Nakahanda na siya. Ang pamilya lang niya ang walang alam. Nagsimula ang paghahanda para sa hapunan. Habang si Elena ay nagluluto ng sinigang sa kusina, nanonood ng TV ang mga bata sa sala. Pumasok si Jose sa kanyang study room at isinara ang pinto para sa huling pagsusuri. Sa drawer ng kanyang mesa, handa na ang lahat. Isang liham para sa kanyang pamilya, isang papel na may address ng kanilang pagtataguan at 3 bote ng soft drinks. Ang mga soft drinks ay may halong pampatulog.
Dinurog niya ang sleeping pills na nakuha niya mula sa isang kaibigang doktor at inihalo dito. Bandang 7 ng gabi, nakahain na ang hapunan. Umupo ang apat sa paligid ng mesa. Hindi kumain si Jose. Nagdahilan siyang masama ang kanyang tiyan. Sa halip, kumuha siya ng soft drinks mula sa ref. Inalok niya ang kanyang pamilya. Sabi niya ay para pampalamig dahil mainit ang panahon. Ang kanyang asawa at 2 anak ay uminom ng walang pag-aalinlangan. Paborito kasi ng mga bata ang soft drinks na iyon. Pinanood sila ni Jose, pilit na itinatago ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi nagtagal, nagsimula ang epekto. Unang inantok ang bunsong si Isabel, kinukusot ang kanyang mga mata. Sunod naman si Miguel na nagsimulang tumungo. Sa huli, si Elena na ang nakaramdam ng kakaiba. Bakit bigla akong inaantok? Sa sandaling iyon, nanlabo na ang kanyang paningin. Ang tatlo ay bumagsak sa mesa. Ang sinigang ay nawawalan na ng usok at ang mga plato ay hindi man lang nagalaw. Ito ang sikreto ng hindi nagalaw na hapunan. Binuhat ni Jose ang kanyang natutulog na pamilya, isa-isa patungo sa sofa sa sala at tinawagan niya ang taong nakausap na niya. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Puwede na kayong pumunta." Makalipas ang 30 minuto, isang freezer van ang dumating sa eskinita sa likod ng bahay. Dumaan ito sa likod bahay kung saan walang CCTV. Ito ang dahilan kung bakit may pumasok na nakunan pero walang nakitang lumabas. Inilipat ni Jose ang kanyang natutulog na pamilya sa van. Una ang asawa, sunod ang anak na lalaki at huli ang anak na babae. Matapos silang ihiga at kumutan, saglit siyang